Hello, magandang gabi. Muli mga kapatid sa Panginoon. At narito na naman tayo sa isa pang panahon ng ating pangangaral sa salita ng Diyos. Pinagpalang araw ng Sabat sa inyo dyan. Maging anong araw man kayo, Biyernes man o Sabado, ay yan ay araw na ating pinili na ating Sabat. At araw na tayo'y mamahinga, araw na tayo'y magsama-sama, araw na tayo magsamba, araw na tayo magpupuri sa ating Diyos. Ibigay natin sa Kanya ito at luwalhatiin siya sa araw na tayo'y magkaisa sa harap ng Diyos. At bago tayo lalapit sa bagay na yan, tayo muna ay manalangin. Aming banal na Diyos, makapangyarihang Ama, kami lumalapit muli sa inyo upang hingiin ang inyong basbas, ang inyong biyaya dito sa biyaya ng inyong salita. Dalangin namin na tulungan nyo kaming makinig ng maayos at tama. Bigyang unawa ang aming mga kaisipan upang sa lahat ng bagay na inyong ibigay at ipaunawa sa amin, kami tunay ngang makakaunawa. Tanggapin ang inyong biyaya. Salamat sa pagkakataong ito. Dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kalipas mga kapatid na Sabat, na pangangaral, sinimulan na naman natin pag-aralan ang mga katotohanan tungkol sa panalangin. These basic truths or foundational truths about prayer. Kaya ang Diyos ay nagtuturo sa atin sa bagay ng panalangin at kalooban niya na tayo'y manalangin. Tayo'y mga tao na mapanalanginin. Ang mga Kristiyano ay dapat mga tao na nananalig sa Diyos doon sa panalangin. Kaya dagdagan natin ang ating mga panahon, ang ating mga pag-iisip sa napakahalagang bagay na ito, na panalangin. Kaya sinabi natin na ang panalangin una ay nagmumula sa Diyos, na ang panalangin ay nag-uugat sa ating Diyos. It originates from Him, na ang una, ang panalangin ay alang-alang sa kapurihan ng Diyos. Ang panalangin ay nagsisimula sa Diyos na siyang nag-utos at siya rin ang gaganap. Ang panalangin ay para sa Ama sa pamamagitan ng daan na si Kristo at sa gabay, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang Diyos ay ang ating tagapakinig at ang Diyos din ang sumasagot sa ating panalangin. Yan ang ibig sabihin ng panalangin ay nagmumula sa Diyos. Pangalawa, sinabi natin na ang panalangin ay kinakailangan. Necessary. Prayer is a necessity. Nilang importante, ngunit kinakailangan. Sapagkat walang maaring ugnayan sa Diyos kung walang panalangin, sapagkat ang panalangin ay walang kapalit. Sapagkat hindi maaring magpatuloy tayo sa pananampalataya kung walang panalangin. Hindi tayo maaring magpatuloy na Kristiyano o magsasabi na mananampalataya ng Diyos kung hindi tayo nananalangin. Kaya sa pagkakataong ito, sa ating pagpapatuloy, pag-aralan naman natin ngayon itong pangatlong mahalagang katotohanan ng panalangin, ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos sa panalangin. Ulitin natin, ang kapangyarihan ng Diyos sa panalangin. Ibig sabihin, ang panalangin ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Ang panalangin ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Ang panalangin mismo ay walang kapangyarihan.
Kaya huwag mong sabihin na makapangyarihan ang panalangin. Hindi totoo yan. Ang makapangyarihan ay ang Diyos doon sa ating panalangin. Maraming nananalangin. Maraming tao araw-araw ay nananalangin. Pero marami ring hindi tinutupad at hindi dinidinig, hindi sinasagot ang panalangin. Kaya ang panalangin mismo is itself without power. Ang kapangyarihan ay naroon sa Diyos na nakikinig at sumasagot sa panalangin. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos sa ating panalangin, ang Diyos sa ating panalangin ay gumagawa. Kaya pag-aralan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa panalangin. Ang panalangin ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Nangangailangan lamang na ang ating panalangin ay tama. Panalangin na wasto. Panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. Sinasabi natin na ang panalangin dapat ay ayon sa Espiritu. Ang panalangin ay dapat para sa Ama sa pamamagitan ng pangalan at yung righteousness of Christ, yung kanyang katuwiran at sa kanyang pangalan at sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa malinis na buhay at malinis na puso. Yan ang wastong panalangin. Yan ang panalangin na dinidinig ng Diyos at naghahayag ng kanyang kapangyarihan. Kaya kung gusto natin sa panalangin ay mahayag at gumagalaw, maghahayag ng kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo ng tama. Yan ang sunod natin pag-aralan. Yung wasto, tamang panalangin. Panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pag-aralan natin ngayon itong paghahayag ng Diyos sa kanyang kapangyarihan sa panalangin. Paano ba nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa panalangin? Una, ang panalangin ay una sa lahat naghahayag at nagtataas ng kapangyarihan, pangalan, karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Dapat mauna yan. Doon sa ating panalangin, una sa lahat, naghahayag ito, nagtataas ng kapangyarihan, pangalan, karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Dapat wastong panalangin sapagkat kung hindi wastong panalangin, hindi mahayag, hindi maitataas ang kapangyarihan, pangalan, karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Dapat ang ating bibig, ating puso, malinis, na namumuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito ang una. Ang panalangin, una sa lahat, naghahayag, nagtataas ng kapangyarihan, pangalan, karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang itinuro ni Jesus mismo sa Mateo 6:13 nung nagturo siya tungkol sa panalangin, nung hinikayat siya ng kanyang mga alagad na turuan silang manalangin. Sinabi niya sa kanila doon sa dulo ng panalangin, doon sa dulo ng panalangin sa Mateo 6:13, sapagkat sa iyo sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailan paman. Amen. Yun, ang panalangin ay naghahayag ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dapat sa ating mga panalangin, ang Diyos ay naitataas. Ang Diyos ay nabibigyan ng papuri, pasasalamat. Kaya dapat tayo nagpapasalamat, hindi tayo hingi lang ng hingi. Sa ating panalangin dapat siya ay sasambahin sa panalangin, na itataas ang kanyang pangalan, naluluwalhati ang pangalan. Si Solomon, si Haring David pala, sa unang Kronikas, ang hari na nananalangin sa Diyos, Haring David sa 1 Kronikas 29:1 hanggang 13.
Itong sabi niya, sa iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at kapangyarihan at kaluwalhatian at pagtatagumpay at karangalan, sapagkat lahat ng nasa langit at sa lupa ay iyo. Iyo, O Panginoon, at ikaw ang itinatanghal na Pangulo ng lahat. Ang mga kayamanan at karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. Ganun ang mga salita ni David. Sa 13, kaya ngayon aming dakilang Diyos, pinapasalamatan ka at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Yun, naghahayag, nagtataas ng kapangyarihan, pangalan, karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Ganon ang panalangin. Ngunit, kung totoo nga talaga at totoo naman na ito'y naghahayag ng kanyang kapangyarihan, kailangan tayo'y namumuhay ayon din sa kanyang kapangyarihan. Nananalangin tayo na tayo mamumuhay ayon sa kanyang kapangyarihan, sapagkat sa ating panalangin, mahayag nga ang kanyang kapangyarihan. Mamumuhay tayo ayon sa kanyang kapangyarihan. Si Pablo, sa Efeso 1:16 at 19, ganun ang kanyang panalangin sa Efeso. Sinabi niya sa 16, hindi ako tumigil sa pagpapasalamat at pagbabanggit sa inyo sa aking mga panalangin. Nanalangin ni Pablo ang taga-Efeso at walang humpay na nanalangin sa kanila sa 19:1 ng Efeso. Sabi, na mabatid at maranasan ninyo ang lubhang kadakilaan ng kaniyang kapangyarihan tungo sa atin na mananampalataya ayon sa paggawa ng kanyang dakilang kapangyarihan. Tingnan niyo. Sabi niya, na mabatid at maranasan ninyo ang lubhang kadakilaan ng kaniyang kapangyarihan sa lahat ng bagay sa ating buhay. Hindi madali na mamuhay Kristiyano, hindi madali na talunin ang mga tukso, hindi madali na mamuhay sa mundo sa lahat ng kasamaan at ang kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo ayon sa kanyang kapangyarihan. Yan ang dalangin ni Pablo. Yan din ang dalangin natin, na mabatid natin, maranasan ang kanyang kapangyarihan. Yun ang galaw ng panalangin. Sa ating panalangin, una sa lahat, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos dito sa bawat buhay natin. Pangalawang bagay na magsasabi ng kapangyarihan ng Diyos sa panalangin. Ang panalangin ng pagsisisi, ang panalangin ng pagsisisi ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito naman, ang paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Doon sa panalangin ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay isang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Bakit? Sa panahon na tayo'y lalabag, sa panahon na tayo'y nahuhulog sa kasamaan, sa kasalanan. Narito ang biyaya ng pagsisisi. At nagagamit yan sa panalangin. Ngunit hindi dapat inaabuso yan. Ang pagsisisi ay paraan ng Diyos upang tayo linisin. Hindi dapat magpapatuloy, sapagkat bawat tayo nagsisisi, tayo matatakot sa Diyos. Magkakasala pa rin tayo. Linisin niya tayo tuwing tayo'y magsisisi. Doon nahahayag ang kaniyang kapangyarihan ng pagpapatawad. Walang makakagawa nito. Walang makakalinis sa atin sa lahat ng ating dumi ng kasalanan. Ang Diyos lang. At yon ay kapangyarihan niya na maghayag sa kapangyarihan niyang magpapatawad sa atin. Si David sa libro ng mga awit, noong siya nagkasala ng matindi, si David ay lumapit sa Diyos upang humingi
nananalangin siya ng pagsisisi. Ayon sa 51 ng awit, versikulo 1, mahabag ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kabaitang mapagkandili. Ayon sa kasaganaan ng iyong mga kahabagang malumanay, pawiin ang aking mga pagsalansang. Sa dos, hugasan akong ng lubusan sa aking kabalakyutan at linisin ako sa aking kasalanan. Sa 3, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Yun ang panalangin ni David ng pagsisisi. At ano ang nahahayag nito? Sabi natin, nahahayag ang kanyang pagpapatawad sa mga pusong totoong nananalangin ng pagsisisi. Sa 32 ng awit, ito ang hinayag ng kasulatan. Sinabi ni David ulit sa Salmo o awit 32:1, pinagpala siya na pinatawad ang kanyang pagsalansang, na tinakpan ang kanyang kasalanan. Pinagpala ang tao na kung kanino ay hindi ibinilang sa Panginoon ang kabalakyutan ng kanyang kasalanan. Tingnan nyo, pinatawad. Nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Linisin tayo, pawiin niya ang ating kasalanan. Sabi pa ni Isaias, kalimutan niya. Hindi naman makalimutin ng Diyos kahit anong bagay. Ibig sabihin, hindi na niya, sabi ni David, hindi na niya isisi sa atin ang ating kasalanan. Ganon ang pangalawang bagay na kapangyarihan ng Diyos. Mahayag ang kanyang pagpapatawad sa akin, kanyang kapangyarihan. Pangatlo, ang panalangin ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos upang ang mga makasalanan at masasama ay magsisisi, mga ligtas, at mga bago. Tatlong bagay ang gawin ng kapangyarihan ng Diyos sa panalangin. Ang mga makasalanan at masasama ay magsisisi, mga ligtas, at mga bago. Ganon. Ulitin natin, ang panalangin ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos upang ang mga makasalanan at masasama ay magsisisi, mga ligtas, at mababago. Ito ay makita natin sa maraming bahagi ng kasulatan na naghahayag ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa panalangin. Sa panalangin upang baguhin ang masasama at makasalanan. Ngunit tingnan natin ang aklat ng mga gawa. Ang mga gawa o the book of Acts, doon naghahayag ang Diyos sa pagligtas ng mga makasalanan. At sila ay magsisisi at babaguhin ng Diyos. Sa unang kapitulo ng mga gawa, lalo na una muna doon sa kapitulo 2, sa kapitulo 2, 37 hanggang 38, makikita natin ang 3,000 na nangagsisisi at nangaligtas sa unang pangangaral, unang pagtuturo ni Apostol Pedro ay bunga nga ng panalangin. Sa gawa 1:14, masaksihan natin ang mga 120 mga mananampalataya kasama ang mga apostoles na nanalangin sila. Sila ay nagtitipon doon sa tinatawag na upper room at sila ay nanalangin. Nagkakaisa sila ng puso upang manalangin. Kaya sa kapitulo 2, noong ang mga apostoles ay lumabas at nangaral at si Pedro ay tumayo at nangaral, sinabi ng Biblia 3,000 ang kumilala sa Diyos. Sa 37 sinabi na sila'y na sa kapitulo 2 versikulo 37, sinabi ng Biblia na sila'y parang tinusok ang kanilang puso at sinimulan ng Diyos na ipahiwatig sa kanila ang kanilang kasalanan.
ang ebanghelyo ay gumalaw sa kanilang mga puso at sila ay binago at sila ay binigyan ng bagong pagkatao at nagsisisi at kumilala sa Diyos at binago sila. Ganon ang nangyari sa Kapitulo 2 pa lang. At sila ay sinabi ng Biblia, nagpapatuloy sa pag-aaral at nagpapatuloy sa panalangin. Ang sa bersikulo sa Kapitulo 2, 46 at 47 ng Gawa, ang Diyos nagsasabi na nagdaragdag araw-araw ng mga nangaligtas. Yan din ay bunga ng patuloy nilang panalangin. Ang mga tao araw-araw idinagdag sa iglesia. Pangatlo, ang 5,000 na nangaligtas sa pangalawang pangangaral ni Pedro ay bunga rin ng kapangyarihan ng Diyos sa panalangin, sapagkat nagpapatuloy ang panalangin. Sa Kapitulo 3, nananalangin si Juan at si Pedro. Doon sa bersikulo 12 hanggang 26, makikita natin ang pangangaral ni Pedro. At nananalangin patuloy ang mga Kristiyano. Nananalangin sila Pedro at Juan at nangaral patuloy si Pedro. At sinabi ng 4, Kapitulo 4, bersikulo 4, na nagdagdag na naman ang Diyos ng 5,000. Matapos ang 3,000 at araw-araw na pagdadagdag sa pangalawang pangangaral ni Pedro, 5,000 ang nangaligtas. Ganon katindi ang kapangyarihan ng panalangin na magligtas, magdala sa mga tao sa pagsisisi, pagliligtas at pagbabago. Ang pagkaligtas din ni Pablo. Si Pablo na apostol, na kalaban ng Diyos una, na masama, na gumawa ng kalapastanganan, kinalaban ang buong iglesia. Ngunit tinawag siya ng Diyos. Siya ay naging bagong linalang, naging tao na sumunod sa Panginoon. Sa Kapitulo 9, makita natin ang kabuuhan ng pagkaligtas ni Pablo noong siya ay pumunta sa Damasco upang gawin ang kaniyang mga masasamang balak. Ngunit doon mismo nahulog siya ng kaniyang kabayo at nasalubong niya ang Panginoong Jesus. At yan ang sinabi ng Biblia, bunga rin ng panalangin. Bagamat mayroon ng isang propesya na siya ay tawagin ng Diyos, ngunit ito rin ay bunga ng panalangin. Ang Gawa Kapitulo 6, matapos ang pagkaligtas ng 5,000, nagpapatuloy sila sa panalangin ang mga alagad ng Diyos. Kaya matinding mga ginawa ng Diyos sa Kapitulo 4, Kapitulo 5 at sa Kapitulo 6 nung nagkaroon sila ng problema doon sa Gawa. Gawa Kapitulo 6 na marami ng gawain, mga balo na kailangan gawin ganito ganyan. Pumili sila ng mga diakono. Ngunit sinabi ng mga apostol, hindi kami makikibahagi sa mga gawain yan. Gawain yan ng mga diakono. Kaya pumili sila ng mga diakono. Ngunit sinabi nila sa Gawa 6:4 na ngunit patuloy naming ilalaan ang aming mga sarili sa panalangin at sa gawain ng salita. The ministry of prayer and the ministry of the word should continue. Kaya patuloy ang panalangin, patuloy na nananalangin. Kaya sa 8 at sa 7, naroon ang paggalaw ni Esteban at namatay siya sa kanyang pananampalataya. At sa Kapitulo 8 hanggang Kapitulo 9, gumalaw ang Diyos sa pagligtas kay Pablo. Mga bunga ng panalangin. Ang kapangyarihan ng panalangin ay gumalaw gumalaw ang Diyos upang ligtasin, upang baguhin ang maraming mga tao. Ganon din ngayon sa ating mga buhay. Kung ibig nating ang Diyos ay gagalaw sa ating iglesia, sa Taif, o saan mang iglesia sa Pilipinas o sa buong mundo, na mga ligtas na mga tao, tuloy tayong manalangin. Manalangin tayo sa kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa mga tao. Mga pangalan nila, ibigkasin natin sa harapan ng Diyos na gagalaw siya sa ating panalangin. Ang Diyos lang ang makakagawa nito. Siya lang ang nagliligtas.
siya rin ang makapagbago at magdala sa mga tao sa pagsisisi. Pangapat, sa pamamagitan ng panalangin, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa at naghahayag upang pagalingin at palakasin ang mga mahihina. Ulitin natin, sa pamamagitan ng panalangin, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa at nahahayag upang pagalingin at palakasin ang mga mahihina. Dito naman tayo sa mahihina. Mahihina. Maraming bagay ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, mahina sa katawan, mahina sa pag-iisip, mahina sa buhay. Kaya sa panalangin, ang mga mahihina ay pinapagaling, pinapalakas ng Diyos. Si Propeta Isaias sa kapitulo 40, Isaias 40, 30 at 31. Ito ang mga sabi. Ang mga mahihina ay magbabagong lakas, kagaya ng mga agila. Sabi dito sa versikulo 30, ang kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga buwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila ay magsisitakbo at hindi sila mapapagod. Sila ay lalakad at hindi sila manghihina. Maring physical ito, maaari ding lalo sa lahat spiritual. Ang mga taong mahihina ay palalakasin ng Diyos. Mahihina ba tayo sa katawan? Humingi tayo ng panalangin, manalangin tayo, pagalingin tayo ng Diyos, palakasin tayo sa ating iba't ibang mga kahinaan. Mahina ba tayo sa pag-iisip? Wala tayong karunungan, sabi natin, parang kulang ako. Hindi ako nakakaunawa. Bakit kaya? Yun, kailangan tayo ng karunungan ng Diyos upang tayo palalakasin sa ating kahinaan sa pag-iisip o walang karunungan. Sa Santiago 1:5, sinabi ni Santiago, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay hayaan siyang humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng mga tao, na sa lahat ng mga tao, at ipagkaloob sa kanila. Yun, ang Diyos ay magkakaloob ng tinatawag na karunungan. Kulang tayo ng karunungan, kulang tayo sa unawa, palakasin tayo at gawin tayong mga marurunong. Si Solomon sa libro ng Kawikaan, ito ang mga sabi niya sa Kawikaan 8:5. Kayong mga walang muwang, mga unawa sa karunungan. O kayong mga walang muwang, mga siunawa sa karunungan. Kayong mga hangal, maging maunawain kayo ng puso. Yan ang tawag ng karunungan. Sa Kawikaan 9:6, iwasan ang kahangalan at mabuhay humayo sa daan ng pag-uunawa. Paano ba ito nangyayari? Itong mga salita ni Solomon ng mga malangmuang ay maging mga makaunawa, na iwasan ang kahangalan at mabuhay sa daan ng pag-unawa. Nangyayari ito mga kapatid sa panalangin. Lahat naman ng bagay sa Biblia ay hindi kagad nangyayari maliban kung ito'y idulog, dalhin sa panalangin. Manalangin tayo na ang ating kakulangan, ang ating kahinaan ay maging malalakas. Palalakasin tayo. Kaya sa panalangin, hahayag ang kapangyarihan ng Diyos upang ang mga mahihina ay pagalingin at palalakasin. Panglima, sa pamamagitan ng panalangin ay kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos upang maisaayos ang galaw ng ating pamumuhay. Paano daw?
sa panalangin, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos upang maisa sa ayos ang galaw ng ating pamumuhay. Ating pamumuhay, Kristiyano. Siyempre, Kristiyano lang. Tayong Kristiyano, tayo lang ang sinasagot ng Diyos sa panalangin. Maaaring ang mga hindi Kristiyano manalangin, sagutin din sila kung sila'y magsisisi at manalangin upang kilalanin si Kristo. Ngunit anuman ang panalangin, ang mga anak ng Diyos ay sila ang dinidinig at sinasagot sa Epeso. Sa libro ng Timoteo pala, 1 Timoteo 2, versikulo 1 at 2. Ito ang sabi tungkol sa pagsasaayos ng Diyos sa tinatawag na buhay natin. Kapitulo 2 ng Timoteo 1. Kaya nga itinatagubilin ko na una sa lahat, ito ang sabi, una sa lahat ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat ay gawin para sa lahat ng mga tao, para sa mga hari, para sa lahat ng mga nanga sa otoridad, upang mga kapamuhay kayo ng isang matahimik at mapayapang buhay. Upang kayo'y makapamuhay ng matahimik at mapayapang buhay sa buong pagiging makadiyos at pagkamatapat. Ganun. Isaayos niya ang ating lakad, takbo ng ating buhay. Maging ikaw man ay binata o ikaw ay may asawa, buhay binata, ayusin ng Diyos ang lakad mo. Turuan niya tayo na mamuhay ng isang binata. Kung paano mamuhay ang isang taong walang asawa na malinis, mapayapa sa mga taong kasama niya. Sa mga may asawa, paano tayo mabuhay sa ating kasama nating asawa at sa ating anak, na isaayos ng Diyos ang ating lakad araw-araw. Ganon, doon yan gagalaw sa panalangin. Sabi ni Pablo na isaayos niya ang ating lakad sa matahimik, mapayapang buhay, buong pagiging makadiyos ng ating at pagkamatapat. Katapatan at pagkamakadiyos. Ibig sabihin, buhay pananampalataya. Iayos niya. Kaya tutuloy tayo sa panalangin. Panalangin mo araw-araw sa umaga, sa tanghali o sa gabi. Panalangin sa simbahan, sa church prayer meeting. Kailangan magpatuloy. At kailangan malinis na puso, patuloy na malinis na pamumuhay sa panalangin upang tunay ngang gagalaw ang kapangyarihan ng Diyos mahayag sa ating gitna. Yan ang panglima. Dito tayo sa pang-anim. Ang panalangin ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos upang ating mapagtagumpayan ang kaaway ng ating kaluluwa. Pagtagumpayan ang kaaway ng kaluluwa. Sa panalangin, ihayag ang kapangyarihan ng Diyos upang talunin, upang mapagtagumpayan ang kaaway ng kaluluwa. Sino ba ang kaaway ng ating kaluluwa? Ang dyablo. Ayon sa Epeso Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 18, ito'y teksto, ito'y mga pangungusap ni Pablo tungkol sa ating kaaway, kalaban, kaaway ng kaluluwa, ang dyablo, na gumagalaw, na gumagawa upang tayo sirain, upang tayo kalabanin. At sinabi ni Pablo na meron tayong mga baluti o meron tayong sandatang espiritual na ibinigay ng Diyos sa araw-araw. Gamitin ito upang mapagtagumpayan ang kaaway. Ngunit doon sa 18, simulang 10 hanggang 18, sa 18, kasama sa ating tinatawag na sandata ay ang panalangin. Ang panalangin, sabi niya sa 18, palagi kayong nananalangin sa lahat ng panalangin at paghiling ayon sa Espiritu at nagpapatuloy nito sa buong pagtatyaga at paghiling alang-alang sa iglesia ng mga banal. Yun. Ano ang sinabi sa 10?
hanggang 17. Kasabi ito sa ating pakipag-away, pakipagtunggali, pakipaglaban sa ating kaaway, na gamitin natin ang bigkis ng katotohanan, gamitin natin ang baluti ng katuwiran, ang kalasag ng pananampalataya, ang espada ng Espiritu, ang salita ng Diyos, ang helmet ng kaligtasan, ay maging makapangyarihan lamang dahil sa panalangin. Ang mga bagay na ito na tinatawag na sandata ng spiritual, sandata ng Espiritu upang tayo lalaban na na magtatagumpay at mananalo dahil sa panalangin. Kaya ang panalangin natin patuloy sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kabagabagaban, sa paghihirap, sa mga panahon ng tayo matutukso, sa panahon ng maaari tayong magkakasala sa ating mga relasyon, sa pakikisama sa trabaho, ang ating puso lagi na nanalangin. Maaari naman tayong lalapit, pupunta sa isang matahimik na lugar o mismo doon sa kaingayan, tayo'y mananalangin sa ating puso na tayo'y palalakasin laban sa lahat ng kasamaan at sa tinatawag nating kaaway ng kaluluwa. Ito ang pang-anim. Punta tayo sa pang-7 at katapusan sa kapangyarihan ng Diyos sa panalangin. Ang panalangin ay gumagawa at naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y iingatan at gagabayan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos sa panalangin na hahayag sa pag-iingat at sa paggabay. Itong pag-iingat at gabay araw-araw sa buhay na ngailangan tayo ng gabay, ngailangan tayo ng pag-iingat. Yan ay mahahayag doon sa panalangin. Ang kapangyarihan niya ay iingatan tayo. Sa kapangyarihan niya tayo'y kanyang gagabayan. Ayon sa awit 91:1, Salmo 91:1, sinabi niya, siya na naninirahan sa dakong lihim siya na naninirahan sa dakong lihim ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Napakagandang salita ni David. Ulitin natin. Siya na naninirahan sa dakong lihim ng kataas-taasan. Mayroon palang dakong lihim, hindi alam kung saan. Mayroong lihim ng kataas-taasan. Mananatili siya sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Mayroong lilim at mayroong lugar na magtatago tayo doon sa kataas-taasan ng Diyos, tinatawag na kataas-taasan. Doon tayo sa kanya natatago at doon sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, protection, covering of God. Paano mangyayari yan? Sa panalangin. May tatago tayo sa kanya. Doon tayo sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sa panalangin ay ang kapangyarihan ng Diyos ay tatakpan niya tayo. Sa versikulo 15 ng awit 91, tatawag siya sa akin at sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa kabagabagan. Palalayain ko siya at pararangalan. Ulitin natin. Tatawag siya sa akin at sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa kabagabagan. Kabagabagan. Yun yung panahon ng pinatawag na danger. Mga panahon ng tayo'y naghihirap. Mga panahon ng suliranin. Panahon na naroon tayo sa mga problema. Mga danger na di natin alam kung paano tayo lulusot, lalabas. Ang Diyos ay mahabagin upang tayo'y tatakpan, tayo'y bantayan, tayo'y iingatan. Naranasan na natin yan at patuloy tayong manalangin upang tayo'y takpan, tayo'y ingatan ng Diyos. Sa paggabay naman, kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag sa paggabay. Sa Kawikaan 3:5 at 6. Marami pang mga sinasabi ng Biblia, ngunit basahin natin ito
tungkol sa paggabay ng Diyos. Kawikaan, Proverbs 3, 5 and 6, magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manahan sa sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga pamamaraan ay kikilalanin siya. No? Kilalanin siya at kanyang ituwid ang inyong landas. Sa lahat ng inyong pamaraan, in all your ways, no? Acknowledge Him. No? Kilalanin siya at kanyang itutuwid ang inyong landas. Ituwid niya lagi araw-araw. Bukas, sunod na buwan, sunod na taon, ituwid niya, gabayan niya tayo. Ngunit sabi niya, mayroon siyang kondisyon. Sa lahat ng inyong pamamaraan, kilalanin siya. Paano ba natin kilalanin ng Diyos? Doon sa panalangin. Isa lang, no? Kilalanin siya sa panalangin. Mga bagay na ating plano, mga bagay na ating gagawin sa buhay, mga bagay na ating bilhin, mga bagay na ating isakatuparan, sa panalangin dapat magsisimula. Hindi tayo gagalaw kagad sa ating mga gustong gawin. Doon tayo muna hihingi sa Diyos ng gabay, ng pahintulot upang ituwid ang ating mga landas. Maraming mga talata sa Biblia tungkol sa paggabay ng Diyos, tungkol sa pag-iingat ng Diyos sa panalangin. Nagbasa lang tayo ng iilan. At maghanap pa kayo ng mga bagay sa Biblia na upang lalakas ang ating pananampalataya, upang ang kapangyarihan ng Diyos mahahayag. Ang kailangan lamang, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, na manalangin tayo ng tama, manalangin tayo ng matuwid, manalangin tayo ng wasto, na ang ating mga sarili ay malinis, namumuhay tayo na matuwid sa harapan ng Diyos. Anumang mga kasalanan, anumang mga pagkatukso, anumang mga bagay na hindi alam ng iba, dapat tayo ay magsisisi, dapat tayo malinis, dapat mamuhay tayo sa pananampalataya na matuwid sa harapan ng Diyos upang makapanalangin tayo ng wasto, ng tama, at doon gagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya 7 bagay ang ating pinag-aralan sa panahong ito tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa panalangin. Panalangin ay una sa lahat naghahayag at nagtataas ng kapangyarihan, pangalan, karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, ang panalangin ng pagsisisi ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pangatlo, ang panalangin ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos upang ang mga makasalanan at masasama ay magsisisi, mga ligtas at mababago. Pang-apat, sa pamamagitan ng panalangin, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa at nahahayag upang pagalingin at palakasin ng mga mahihina. Panglima, sa pamamagitan ng panalangin ay kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos upang maisaayos ang galaw ng ating pamumuhay. Maayos ang galaw, ang lakad, ang takbo ng ating buhay Kristiyano. Panganim, ang panalangin ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos upang ating mapagtagumpayan ang kaaway ng ating kaluluwa. Pangpito, ang panalangin ay gumagawa at naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y iingatan at gabayan. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Naway ang panalangin na ating aral sa 2 linggo ay magpapalakas patuloy ng ating buhay ng pananampalataya. At lalo pa tayong manalangin at ang kapangyarihan ng Diyos ay ating asahan na mahahayag sa ating buhay. Turuan niya tayong manalangin ng matapat, panalangin ng wasto, manalangin ng may malinis na kaluluwa, buhay at puso. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, purihin ang iyong dakilang pangalan dahil ikaw ay makapangyarihan, dahil ikaw ay gagalaw at gagawa, kikilos sa aming mga panalangin. Turuan niyo kami, Ama, na manalangin ng manalangin. Turuan niyo kami ng manalangin ng tama, ng wasto. Ituro niyo sa amin ang patuloy na pamumuhay na tama,
na lumalago sa inyo at sa inyong kaalaman at sa inyong karunungan, sa inyong lakas. Gawin mo, Diyos, na kami ay patuloy na matatag at malakas sa panalangin upang aming maranasan ang inyong dakilang kapangyarihan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hanggang sa sunod mga kapatid na pag-aaral, naway ang salita ng Diyos ay nagpapalakas ng ating buhay at kaluluwa. Salamat sa inyo.